Ang mga double-decker na bus, ang mga ginagamit sa Singapore, ay binabalak na gamitin upang tumawid sa ruta ng Cebu Bus Rapid Transit, CBRT, ayon sa resolusyon na inihain ng isang lokal na mambabatas. Sa kabila ng patuloy na mga gawaing sibil ng CBRT at ang pare-parehong pagkaantala nito sa pagkumpleto, si Cebu City Councilor Ray Galen, Chairman ng Traffic Management Committee, TMC. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa kanyang isinulat na resolusyon, hiniling ni Hayalon sa Department of Transportation, DOTR, na gamitin ang mga double-decker bus sa ruta ng CBRT. Para sa konteksto, ang mga double-decker na bus ay mga bus na may dalawang deck para sa mga manlalakbay at isang hagdanan para ma-access ang upper deck, sinabi ni Galen, sa pamamagitan ng kanyang resolusyon, na ang double-decker buses ay magiging beneficial sa lungsod, lalo na kapag ginagamit ito sa ruta ng CBRT, ang mga double-decker na bus ay maaaring ma-maximize ang mga sakay, at sa turn, ay maaaring magdala ng mas mataas na bilang ng mga tao, gamit ang mas kaunting mga bus. Noong November 2023, ang pag-usad ng Cebu Bus Rapid Transit, BRT, project ay nahaharap sa karagdagang pagkaantala dahil ang Cebu City Traffic Management and Coordination Committee, TMCC, ay nag-aalangan na aprubahan ang paglalagay ng mga karagdagang board-up sa kahabaan ng Bacalso Avenue. Humingi ng pahintulot ang contractor ng proyekto sa pulong ng TMCC noong November 23, 2023, partikular para sa isang board-up sa panulukan ng Del Rosario Street at Leon Quilat Street. Gayunpaman, nagpahayag ng pag-aatubili si TMCC Chairman City Councilor Ray Hayalon, na binanggit ang maraming reklamo laban sa proyekto bilang dahilan ng pag-aalinlangan ng komite. Sa kabila ng kinikilalang pag-urong, binigyang diin ni Galen ang mga potensyal na benepisyo ng pagpapatupad ng double-decker bus system, katulad ng sa Singapore. Binigyang diin niya na ang mga naturang bus ay maaaring tumanggap ng mas maraming pasahero, na humahantong sa pinahusay na effective and efficient mobility. Narito ang progreso at arkitektural na disenyo ng BRT stations ng Cebu City Bus Rapid Transit System, na hango sa isang Foglia lift. Ang unang yugto ng CBRT ay tatakbo mula sa Cebu South Bus Terminal hanggang Cebu Provincial Capital sa Uptown Cebu City sa pamamagitan ng Osmeña Boulevard, na sumasaklaw sa haba na 2.38 kilometro. Kapag natapos ang CBRT ay magiging kauna-unahang mass transport system ng Cebu, na makikitang magpapagaan sa pagsisikip sa lugar dahil ang mga bus ay maaaring magsakay ng 100 o higit pang mga pasahero kumpara sa 16 na pasahero ng mga jeepney na karaniwan sa lugar. Samantala, isa pang skyway o expressway ang kasalukuyang nasa mga yugto ng pagpaplano sa hangaring maibsan ang trapiko sa Cebu City. Ito ay matapos maghain ng resolusyon ang isang konsehal ng lungsod na humihiling ng pagiging posible nito sa lungsod. Isinulat ni Cebu City Councilor Ray Galen, ang dating hepe ng Traffic Management Committee, TMC, ang panukalang resolusyon, na inihain noong December 29. Ayon sa resolusyon, ang skyway o expressway ay isang major arterial split highway, na nagtatampok ng dalawa o higit pang mga linya ng trapiko sa bawat direksyon, with opposing traffic separated by median stripes. Ang mga karagdagang arterial na kalsadang ito ay maaaring mag-alis ng mga grade crossing, kontrolin ang mga entry at exit, at pati unang disenyo sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga steep grades, matutulis na kurba, at iba pang mga panganib at abala sa pagmamaneho. Gayunpaman, kinilala ni Galen sa resolusyon ang pangangailangang magsagawa ng pag-aaral sa pagiging posible nito upang matukoy ang posibilidad na gumawa ng skyway o expressway upang maibsan ang kondisyon ng trapiko sa Cebu City.
Samantala, isang mega infrastructure project na nagkakahalaga ng mahigit 200 bilyon pesos, ang nakatakdang baguhin ang tanawin ng South Road Properties, SRP, sa Cebu City. Ito ay kung maaprubahan ang isang proyekto ng isang pribadong korporasyon na iminungkahi nito sa pamahalaang lungsod. Ang kumpanya, ang Mandaraig Infrabuild Corporation, MIC, ay nagsumite ng kanilang unsolicited proposal noong August 2023. Sa ulat mula sa Cebu City News and Information, sinabi ni Engineer Emmanuel Mandaraig, presidente ng MIC, na ang kanilang unsolicited proposal ay makakaayon sa vision ng lungsod na maging isang Singapore-like Cebu City na may Melbourne features. Tiniyak niya na walang gagastusin ang pamahalaang lungsod, dahil nakakuha na sila ng pondo sa ibang bansa para sa kanilang panukala. Sinabi nito na kasama sa panukalang proyekto ang pagtatayo ng humigit kumulang 14 na istruktura sa SRP, kasama dito ang pagbuo ng isang government center building, na magsisilbi ring bagong Cebu City Hall sa loob ng SRP. Ipinakita pa ng MIC na magtatayo rin sila ng bagong IT community sa SRP, kasama ang mga executive building, kasama rin sa panukala ang pag-install ng monorail system at cable car system. Samantala, binibigyan na ngayon ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ng full authority ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu na ipatupad ang proyekto ng Metro Cebu Expressway, MCE, sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Scheme. Inihayag ni Gobernador Gwendolyn Garcia na inalis ng ahensya ang MCE project mula sa Priority Infrastructure Flagship Programs, IFP's Public Investment Program nito at formal na itong ibinabalik sa pamahalaang panlalawigan. Isang liham ang ipinadala kina Garcia, National Economic and Development Authority NEDA Chief Arsenio Balisaken, at Public-Private Partnership Center, PPPC, Executive Director Cynthia Hernandez, na nagsasaad na ang DPWH ay buong sumusuporta sa lalawigan ng Cebu sa hangarin nitong pamunuan ang pagkumpleto ng proyekto ng MCE sa pamamagitan ng magagamit na mga paraan, tulad ng isang public-private partnership na pinamumunuan ng Kapitolyo. Ang Metro Cebu Expressway ay isang 74 na bilyon Philippine peso, na proyektong infrastruktura na sumasaklaw sa 56.9 kilometro, mula sa Naga City hanggang Danau City, isang alternatibong ruta para makatakas sa matinding trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Kalakhang lungsod.